Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo pinadako salita ng ating pong Panginoon. Glory, glory to God. Kung tayo po yung mayroong mga Biblia, buksan natin sa Proverbs 19. Verse 21. Sabi po dito, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord shall will stand. Amen. Hallelujah. So, ang tao daw ay nag-iisip ng mga bagay, ng marami mga bagay. Pero, ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang nangyayari at nananatili. Hallelujah. So, ito po ang salita at kapahayagan ni Haring Solomon. Sabi niya, many are the plans in the mind of a man. So, sino dito ang may mga plano? Sino dito yung mga nag-iisip? Ng mga bagay-bagay para tayo po ay mabuhay na marangal bilang mga anak ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nakakatuwa ang maglingkod sa Panginoon. At nakakatuwa na makilala natin ang ating pong Panginoon. Diba? Kumbaga, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa yung, sabi nga ng isang senador kahapon sa kanilang proklamasyon, kalimutan ko lang sino, sabi niya, pinapasalamatan niya ang Diyos na, sabi niya, dakilang architect ng universe. O nga, no? Kung paano ginawa ng Diyos ang kalawakan, ang mundo, siyempre kasama tayo. Yun po ay talagang plinano ng Diyos. Hindi naman basta gumawa lang ang Panginoon ng langit at ng lupa na parang wala lang. Lahat ng yan ay nasa kaisipan. No? Kasi nga, lahat ng bagay na nakikita natin ay naayon sa plano. No? At sa tinatawag na foreknowledge ng ating pong Panginoon, inisip niya, plinano niya ng magaling ang lahat ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Diba? Kaya nga, sabi ng mga pastor, may isang pastor na talagang hindi matapos-tapos ang kanyang paghanga. Sabi niya, Pastor,
Galing naman, no? Ganda ng bahay nila. Hindi naman malaki ang bahay ng ating kapatiran sa Tagudin. No? Maliit lang. 2 kwarto lang nga, siksikan yung mga pastura doon sa isang kwarto eh. Pero, maliit lang yung bahay. Ang tawag doon, mayroong maliit na, may hagdan. Tawag nila ay misanin. Yung may kwarto sa taas. Tapos naka-aircon. Maganda ang kisame. Malinis. Ano yung bahay kahit maliit lang, basta malinis, ay maganda naman tingnan. Amin po. No? Sabi niya, ang galing pastor, no? Ay kako architect yung lalaki, engineer yung babae. Ay kaya naman pala. Pati yung mga bakal na maliliit na didugtong-dugtong. Kita mo lang, sabi ni Pastor Sonyo, makikilala mo ang isang tao na masinop kahit sa maliit na mga bagay. Kasi yung mga haligi niya, yung angle bar na maiksi, dinugtong-dugtong para maging haligi. Sa atin, yung mga maiksi, ay, ikalakal na yan. Di ba? Walang kwenta eh. Pero sa mga taong nag-iisip at mayroong malawak na pangitain, pananaw sa buhay, kahit yung maliit na mga bagay ay sinisinop kasi nga, dati ang panahon, pwede mo siyang pakinabangan. Amen. Diba? May aral sa bawsa sa atin na tayo bilang mga mananampalataya, kahit sa maliit na mga bagay, dapat sinupin natin. Amen? Huwag mag-aksaya. Sabi natin sa ating katabi, kapatid, huwag kang mag-aksaya. Huwag kang magsayang. No? Kasi nga, dalang panahon pa, kinabangan mo yan eh. Kaya, marami silang nakita, napuna, yung mga pastor natin, na pwede nilang gayahin. Ay, pag-uwi ko, gayahin ko ito. Oh. Maganda nga naman. Kasi nga, tayo bilang mga anak ng Panginoon, espesyal ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Kung ang Diyos natin ay creator of the universe, tayo'y anak ng Diyos. No? Na binigyan ng Panginoon ng isang kaisipan na pahalagahan ang mga bagay-bagay na kung ano ang nariyan, kung ano ang mayroon tayo, no? Na kahit na sabihin natin hindi kapakipakinabang sa mga taong walang pananampalataya, pero sa mga anak ng Diyos, mayroong halaga. No? Hallelujah. Kaya, alam niyo mga minamahal, sabi nga ni Hari Solomon, ang isang tao ay nag-iisip ng marami mga bagay. Yung pag-iisip ng marami mga bagay, ibig sabihin, sa ibang salita nun, nagpaplano. Hindi man tayo architect, pero bilang isang tao, dapat marami tayong plano. Amin po ba? No? Marami tayong plano, hindi lang pamilya yung pinaplano. Hindi lang anak, ay dapat anak ko 3 lang. Dapat anak ko 2 lang. Mahalaga yan, may family planning ko. Yung pagpapamilya nga, pinaplano eh. Diba? Marami mga bagay na pwede nating planuhin. Hallelujah. Pero sa bawat iniisip natin, dapat kasama natin ang Diyos.
Ano man yung plano natin, gaano man ito kaganda, kapatid, mga minamahal, gaano man, mga kapatid, yung ganda ng yung ating perspective doon sa plano gusto nating mangyari, kung wala ang Diyos, hindi pa rin magiging maganda ang kalalabasan. Bakit? Kasi nagpaplano ka na ikaw lang. Hindi mo ina-acknowledge, hindi mo ino-honor ang Diyos sa lahat ng mga pinaplano natin sa buhay. Kaya nga ang resulta minsan, nagpe-fail tayo. Diba? Pumapalpak tayo. Bakit? Hindi natin isinasama si Lord. Hallelujah. Kaya nga, noong nagtestimony yung si Buddy Joby sa harap ng mga pastor, hindi, lahat sinabi niya. Sila umalis dito. Kung tutusin, sabi nga nila, para bagang ayaw na nilang umalis dito eh. Bakit? Kasi, kumbaga, nakapag-adjust na sila sa lugar, sa mga kapatiran, sa church. Kumbaga, pakiramdam nila, dito na sila na mananatili sa simbahan. Ay nagkataon at ang problema ay ipinadala sila doon sa malayo, sa isang lugar na hindi nila alam. Hindi nila kilala ang mga tao, na hindi sila pamilyar sa kapaligiran. Pumunta sila sa lugar na yun, wala silang sariling bahay. Kaya nga nung unang dating na doon, nangupahan sila. Halos ilang taon. Ang dala nila ay ang kanilang sasakyang karag-karag. Diba? Kita ng marami sa atin, yung sakyan nila, nandito sila. Yung pick-up na karag-karag. Pag umandar ay para maghiwalay yung sara. Hallelujah. So, pumunta sila doon. Pero sabi niya, sabi ng kapatiran, ang unang project nila ay Farm to Market Road. Siniminto yung kalsada. Hallelujah. So, nang masiminto yung kalsada at tiniste ng engineer ng DPWH kung nasa standard, ay di tinisting, binutasan. Diba, binubutasan yung kalsada. Binuboring yun. So, sabi niya, magmula dito, magbilang ng ilang hakbang, doon sa kabila. So, nang makatatlong butas, lahat pasado. So, nag-isip yung engineer kung paano siya maka-remedyo. Binago niya yung pagbutas uli ng lugar. Noong pagbutas ng engineer ay halos maubos na yung blade ng pangboring, hindi pa nauubos yung konkreto para matisting. So, nung tumigil na, sabi ng engineer, siguro may batong tinamaan. So, nung hugutin yung simento, yung konkreto, ay puro halo, no? Graba at simento. Kaya, isang araw, sabi ng taga-boring ng highways, sir, tingnan mo yung engineer namin. Bakit? Tulala siya. Bakit naman? Kasi wala kang aarigluhin sa kanya. Hindi siya magkapera. Kasi yan nga ang gobyerno eh. Yan ang sistema ng engineer eh. Naghanap siya ng lugar na
substandard, ang konkreto, para yung contractor, siyempre arigluhin yun. Eh, sir, baka naman, ipasa natin yan para mabayaran din naman sila. Di ba ganun yun? Yun ang sistema eh. Ay wala. So, ang kagandahan, yung kalsada na yon na project nila na semento. Kaya pala, yun yung unang project nila. Doon din sila bibigyan ng bahay at lupa ni Lord. Kaya yung kalsada na yun na unang project nila, 9 years ago, doon nakatayo ang kanilang bahay. And then, kaya siniminto yon kasi bibigyan pala sila ni Lord ng sasakyan. Yun nga, bigyan sila ng kotse, ng panalangin ng anak nila, kahit sa pagkain, Lord, salamat sa car. Isipin yun. Yung mga pastor na marinig nila yan palang istorya. Salamat sa car. Ay ngayon, ilan na lang sakyan yun? 3 na Isang araw, may pick-up nga na diniliver dun Hallelujah. So yun yung mga pagpapala ng Panginoon na naranasan nila na dahilan sa kanilang pagsunod sa plano at kalooban ng Diyos. Kasi nga, si Lord may plano sa buhay natin. Isipin natin, bago pa nga daw tayo inanyuan ng Diyos sa sinapupunan ng ating mga ina, tinawag na tayo ng Diyos Ibig sabihin, yung calling ni Lord na yun, kasama doon yung divine purpose niya, yung divine plan ni Lord sa buhay mo. Amen. May divine purpose si Lord at plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, mga minamahal, sa atin na dapat nating gawin, once na ating nalaman at napakinggan at na-discover ang tawag ni Lord sa atin, kapatid, mga minamahal, ang kailangan lang ay matuto tayong sumunod sa plano ng Diyos. Di ba ang plano? Pagka binigay ng architect sa atin yan, kung ikaw ay kontraktor, titinan mo yung plano, dapat lahat na nakasaad sa plano ay dapat masunod. Amen. Para ano? Para sa magandang kalalabasan nung nasa plano. Di ba ang plano may perspective? Kaya nga, kung may mga kinoconstruct dyan ng mga building, nakadrawing doon yung kalalabasan ng plano. Hindi pa nayayari yung bahay mo, ay may plano Yun, nakikita mo na, ay ito yung itsura. Ito yung kulay. Ito yung kalalabasan. Kaya, simulan natin magplano. Simulan natin mag-isip ng mga bagay-bagay na gusto natin na gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Magplano tayo, mag-isip tayo. Kung ngayon, siyempre sa atin, wala pa tayong sasakyan, magplano ka. Magplano ka ng bahay, magplano ka kasama yung lalagyan ng sasakyan. Amin po. Para pagdating ng panahon at bigyan ka ni Lord ng sasakyan, hindi yung magsipag-away ka sa kapitbahay kasi makikiparking ka sa harap ng bahay nila. Di ba yung problema ngayon sa mga subdivision? Dahil dyan sa amin, maraming bumibili ng sakyan, marami ang kumukuha ng sakyan, wala namang mapagparkingan. Kaya, nakikipag-away sa kapitbahay. Siyempre, yung may
may tapat na may bahay, hindi paglaban niya din yung tapat niya. Nandyan pa kayo? O, di ba? Hallelujah. So, salamat sa atin pong Panginoon. Kaya nga, sabi ni Haring Solomon, ang isang tao ay maraming iniisip. Isang tao ay maraming iniisip. Sino dito ang isa lang iniisip? Sarili lang. Hallelujah. Ay, si Haring Solomon, inobserbahan niyang tao eh. Inobserbahan niya yung mga tao. Nakita niya, ang bawat tao, maraming iniisip. Parang tayo rin. Amen. Kaya kung mag-isip ka, damihan mo na. Amen. Kasi, kung isa lang yung pinaplano mo, isa lang yung iniisip mo, yung sarili mo lang, paano yung iba? Kasi pwede ka rin mag-isip ng marami. Pwede ka magplano ng maraming plano sa buhay. Mabigo ka man sa isa, pero ka pang pangalawa. Amin po ba? Meron ka pang pangalawang gagawin, meron pang pangatlo. Hallelujah. At tiyak ko mga minamahal, mabigo ka man sa una, mabigo ka man sa pangalawa, sa pangatlo, magtatagumpay ka na. Bakit? Alam niyo yung sa buhay natin, hindi mawala na magpifail tayo. May mga failure tayo eh. Pero tanda natin, doon sa mga kabiguan natin, sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, kapatid, dapat natututo ka. Amen? Dapat natututo tayo na may mga aral tayong nakukuha, napupulot, para lalo pa nating pagsikapan, kung ano yung kakulangan, kung ano yung kamalian, hindi mo na gagawin yun. Diba? Pagsisikapan mo na itama ang mga bagay na mali. Ganun din sa buhay natin. Marami tayong kamalian. Marami tayong kakulangan. Pero sa lahat ng kakulangan natin, dapat na itatama din natin. Amen po. Ikaw ang magtatama yan. Hindi yung kapatid mo, hindi ibang tao, hindi yung, yung kapamilya mo, kundi ikaw mismo ang magtutuwid kung ano yung dapat ituwid. Hallelujah. Bakit? Kasi nga, ang kaligtasan natin, personal yan eh. Amen po ba? Kaya minsan, ang salita ng Diyos, minsan, ang dating sa atin, personal din. Personal din. Kaya minsan isip natin, pinipersonal tayo. Kasi nga, ang kaligtasan natin, personal. Individual. Amen po. Ganon tayo kamahal ni Lord. Amen. Kaya gusto ni Lord, i-personal ka niya. Bakit? Hindi ibig sabihin yun, hindi ka mahal ni Lord. Mahal ka nga ni Lord eh. Kaya nga, pinipersonal tayo ni Lord eh. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Sabi nga, alam niyo, isang bagay na nakakatuwa. Sabi ni Buddy Joby, sa harap ng mga pastor, pagdating sa pagkakaloob, sa pagbibigay, wala siyang pakialam. Kaya nga daw wala siyang pera eh. Kasi nakay-misis lahat. Nandyan pa kayo? Kaya nga daw wala siyang pera kasi nakay-misis lahat.
Ako rin, nakarating ako ng Ilocos, wala akong pera eh. Kasi kay misis nga eh. Siguro kung wala akong misis, may pira ako. Tama si Bibi. Kaya kayo mga binata, huwag kayo mag-misis. Para may pira kayo. Na? Pag nag-misis kayo, sigurado, mawalan kayo ng pera. Kaya sabi ni Bibi, mabait ka pa, no? Eh, siyempre. Wala nga akong pera eh. Pero nakarating ako ng Ilocos, wala akong pera. Yun lang. Hindi alam ni Pastor, may pera ako kahit paano eh. Namasyal sila, naiwan kami ni Pastor. Nakatulong na kami sa Bermuda ni Pastor Sonyo eh. Sana kaya ako yung, sabi ni Pastor Sonyo, tagal naman nila. Paano kung wala kang pera? May pera ako nakaipit doon sa pinakasulok-sulok ng pitaka ko eh. Matagal itong pera dito eh. Nakarating na ito ng Mindoro, nakarating na ng Romblon, nakabalik na Montalban, nakarating pa ng Ilocos, wala pa rin bawas eh. Mamaya lang, sabi Pastora. Gabanta na yon eh. Kasi may misis eh. Ay, hindi ko na ibigay, makipag-away na ako eh. Hallelujah. Alam niyo yun? Kaya nga, wala akong pera, sabi ba, JB, na kay misis. Sabi niya, nagpapasalamat ko kay Lord. Dahilan sa marami mga bagay na ginagawa ng Diyos sa amin. Kaya nga, sabi niya, pagdating sa pagbibigay, wala akong pakialam. Hindi ko tinatanong. Hindi ko inaalam kung magkano ang ibibigay niya. Hallelujah. Bakit? Kailangan pa ba natin questionin niya kung... Alam niya, yan ang nakakatuwa, no? Sa mag-asawa. Hallelujah. Kasi, sabi niya, sa Diyos yan eh. Ba't tanongin mo pa? Amin po ba? Kaya nga, minsan nagkakaproblema, minsan may mga Kristiyano nagbabackslide. Kasi nga, hindi na matanggap yung gano'ng mga prinsipyo ng Biblia pagdating sa pagbibigay. Ano nangyari? Diba? Ay di, naglilingkod tayo, kinakonsensya tayo. Bakit? Gusto natin sundin ang ibang salita ng Diyos sa Biblia, pero yung iba ay ayaw natin. Ngayon, sino naman? Sino yung pinagpapala ng Panginoon? Yung mga tao na tama ang puso pagdating sa pagkakaloob sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sumakay kami ng bus kagabi. Nakarating kami ng La Union. Masakit yung upuan ko. Yung seatbelt, nandun pa rin na upuan ko, masakit eh. Pagkagayan ko, bakit ako mayroong susi, ako nakapa? Uy, may susi sa pit ko eh. Pagkakahawa ko eh, may pitaka. Uy, hindi binuksan kong ganyan. May 1,000 eh. Kulay, may 100. Siyempre katabi ko si Mrs. Ilagay mo dyan. Dahil basta ilagay sa bag. Isip ko. Kung mayroong maghanap dito, siyempre balik ko eh.
Kako may ID. May pagkakilanlan kung sino may-ari. Ang nakalagay, puro pira at siyang ticket ng bus. Ano kaya? Ibigay ko sa konduktor at driver. Baka suluhin naman nila ito. Hindi naman nila ibalik doon sa talaga may-ari. Ay di, siyempre tahimik kami. Nakarating kami sa bahay. Binuklat uli namin kung magkano ang laman ng pitaka. 9,000. Nandiyan kay Pastor O. Ngayon, kung may maghanap, siyempre ipopost yun sa kuwanang partas. May maghanap. Adi balik namin. Ay, kung wala maghanap, baka gusto nyo. Diba? Parang Gcash lang yan, Sterlisel eh. Na naliligaw. Alam, isip-isip ko, siyempre hindi na. Alam nga naman ang kinin namin, hindi amin yun eh. No? Kasi, pag sakay namin ng bus, yung huling upuan, walang nakaupo. Kaya hindi kami nagpa-reserve ng ticket eh. Anong upuan eh. Basta nag-abal lang kami sa kantong, hindi lang kami di ba, Juby. No. So, basta siyempre umupo kami, basta doon sa upuan, si Pastor nauna. No. So, alam niyo mga minamahal, ngayon siyempre kung may maghanap niyan, at may mag-post doon sa kuha ng partas, edi siyempre ipapadala namin through Gcash. Hindi na kasama yung pitaka, siyempre. Pangit na may pitaka eh. Nandyan pa kayo? Kasi alam niyo minsan, subukin ka ng Diyos eh. Yung puso natin. Siyempre, pastor tayo, hindi tayo interesado sa pera nila naman atin. Amen po? Amen. Kaya, kung wala maghanap niyan, baka gusto nyo bukas, pumunta sa bahay, na makibahagi, na pumila lang kayo. Kasi, tapos na kayo magbuto eh. Hallelujah. Kasi kahapon doon sa handaan, kinabalik Juby, mayroong teacher doon na nawalan din ng pera. Nahulog yung pitaka niya. Kasi ang dami ng tao na nandun na kumakain. Pumunta doon sa handaan. Ay nahulog yung pitaka ng teacher. Pitaka naman na may mga ID, may ATM, ng teacher nandun. Kaya hinahanap. Ay, kung may magandang kalooban sana nakapulot nun, ay di, kahit ID na lang daw eh. Ay may 5,000 laman ng pitaka niya. Kahit ID na lang. Hallelujah. Kaya, kung may pera kayo, sinupin nyo. Amen? No? Sinupin nyo. Kaya iniisip ko, baka yung may-ari nun, ay yun na lang talaga ang pera niya. Pambili pa ng gamot siguro, pambili ng pagkain. No? Diba? Hallelujah. Kaya, minsan may mga bagay at pangyayari na nangyayari sa buhay natin na talagang kailangan natin, si Lord gumagawa ng paraan para magkapirang mga anak niya. Amin po ba? No? Pero, sa 100 siguro, isa lang yun. Sa 1,000, isa lang nangyaring ganun. Amin po ba? Hallelujah. Kaya, salamat sa atin pong Panginoon. Ano po? So, ito po natin mga minamahal, ang mga tao daw, sabi ni Solomon, ay nag-iisip ng maraming mga bagay. Siyempre, habang tayo nabubuhay, ibig sabihin,
dapat hindi tayo nawawalan ng mga plano sa ating buhay. Amin po? Ha? Dapat patuloy tayo mag-isip. No? At magplano. Paano bago ang ating kalagayan? Paano bago ang ating buhay? No? Nakasama ang ating pong Panginoon. Ako naniniwala sa mga plano natin sa buhay, kung kasama si Lord, magtatagumpay tayo. Amen? Magtatagumpay tayo. Bakit? Kasama natin si Lord eh. No? Hallelujah. Kaya sabi dito, no? Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord's that will stand. Yung purpose pa rin ni Lord ang siyang mananatili at mangyayari at magaganap sa buhay natin. Bakit? Kahit anong ganda ng plano natin, kung hindi yon ang kalooban ng Diyos, hindi pa rin yon mangyayari. No? So, ano nga ba yung plano ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung will ni Lord at kalooban niya sa buhay natin? Di ba? Hallelujah. Unahin natin ang kanyang kalooban. Si Kristo, ang ating Panginoon. Nung naparito sa lupa, nakita po natin, di ba? Walang ibang layunin ang ating pong Panginoon kung bakit siya naparito sa lupa, kundi ang gawin at sundin ang kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Diba? Sabi nga ng Bible nung manalangin siya doon sa Garden of Gethsemane, hallelujah, na halos, sabi ng Biblia, yung pumatak na pawis mula sa kanyang katawan, sa kanyang noo. Nung pumatak sa lupa ay aniboy dugo, sabi ng Biblia. Na ibig sabihin, mga minamahal, nandun yung kanyang pagdadalamhati. Nandun yung kanyang pakiusap sa Ama na kung maari, ilayo ng Diyos sa kanya ang saro ng pagdurusa na yun. Diba? Pero ano pong sabi ng ating Panginoon? Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Diba? Hindi yung kalooban natin. Kasi nga, kahit gaano pa kaganda yung plano natin kung hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin na mayroon pang higit na mas maganda na plano si Lord sa buhay natin. Amen! Hallelujah! Diba? Totoo nga naman Siyempre, si Bali Juby, architect siya. Diba? Bago siya gumawa ng isang plano, sa isip niya, nabubuo na yun Nandun na yung larawan ng gusto niyang mangyari Diba? Kaya nga architect Ito yung gusto niyang mangyari. So sa pagguhit niya, alam na niya. Kasi sa isip niya, tapos na yun Hallelujah. So, ganoon din sa atin pong Panginoon. Kaya nga, yung purpose ni Lord, yung plano niya sa atin, tapos na yan Kailangan lang natin i-discover yung magandang plano ng Diyos sa bawat sa atin. At ang sekreto para madiscover natin yung magandang plano ng Diyos ay sumunod tayo sa Kanya. Diba? Si Abraham, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, iwan mo ang iyong ama at ina, ang iyong mga kamag-anak, ang tahanan nila, at pumunta ka doon sa lugar
na sasabihin ko sa iyo. Lugar na hindi niya alam. Pero ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng gabay para martin niya ang lugar na nais ng atin pong Panginoon. Lugar na kung saan doon siya pagpapalain ng atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang sikreto lang sumunod. Diba? Alam niyo yun, dumating nga sa punto, sabi ng kapatiran, no, na hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. No? Siyempre, architect siya, minsan, gusto niyang gawin isang bagay, saganang alam lang niya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ng kalooban ng atin pong Panginoon. Basahin natin ang kanyang salita. Sabi ni Hari Solomon, huwag kang manangan sa sarili mong nalalaman. Magtiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Minsan kasi, alam natin, ay kaya natin to. Pero, hindi tayo nagtatagumpay. Bumabagsak tayo. Bakit? Sariling alam natin. Hallelujah. Huwag tayo manangan sa sarili nating kakayanan. Umasa tayo sa Diyos. Amen. Umasa tayo sa Kanya. At lahat ng ating gagawin, lahat ng plano natin, sasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Diba? Hallelujah. Dito tayo magtatapos. Ano po sabi ng Bible? Sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Kanya maganda. Sabi sa Biblia, dito sa aking Biblia sa Tagalog. Sabi dyan, babasahin ko po sa Tagalog, pakinggan po natin. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ulitin ko, sabi ng Bible, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko sa inyo. Hallelujah. Ito po natin, ang Diyos hindi siya basta nanguhula. Ibig sabihin, tiyak ng Diyos kung ano ang mabuti, ano ang maganda para sa kanyang mga anak. Sapagkat batid kong lubos, sabi niya, hallelujah, ang mga plano ko, hallelujah, para sa inyo. Sabi niya, mga planong hindi ninyo ikakasama. Mga planong hindi ninyo ikakasama. Diba? Kita po natin yung kabutihan ng Panginoon. Lahat ng plano ni Lord, yung hindi ka mapapasama. Ang mga plano ni Lord, yung hindi ka maliligaw, hindi ka mapapalayo sa Kanya. Pastor, hirap naman. Ang hirap-hirap naman yung pinagdadaanan ko. Kasama ba ito sa plano ni Lord? Isipin natin mga minamahal. Kaya, ang tanong ko, yung naranasan ba ni Pastora? Yung sakit na nararamdaman niya,
Hallelujah. Kasama ba sa plano ng Diyos yan? Kaya minsan, niisip natin ang bigat-bigat ng ating dinadala eh. Alam ba natin na maging pastora, yung kanyang pinagdadaanan na mga sakit ay hindi pangkaraniwan? Kung minsan, sabi nga niya, hindi lang niya pinapahalata sa akin, talagang masakit. Sabi ng OB sa kanya, pumunta kami doon sa Quezon City, sa espesyalista sa breast. Alam niyo yun? Kasi nga, masakit eh. Ay bukol eh. Kasama ba sa plano ng Diyos yun? Kaya nga, huwag natin isipin na kung mayroon kang pinagdadaanan sa buhay, parang ikaw lang ang mayroon. Diba? At kami, at yung iba ay exempted na. Hindi Iba-iba ang ating pinagdadaanan. No? Ang tanong lang mga minamahal, handa ka ba? Kaya ba natin kung ang uri ng ating paglilingkod at pananampalataya, mga minamahal, ay paisi-isi lang? At datan tayo ng mabigat at mahigpit na pagsubok, kikistyonin mo si Lord. Bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari mga bagay nito? Diba? May karapatan ka magtanong kung ikaw lang. Diba? Kung kami nagpapastor, ay nakakaranas. Ay 4 na nga mata ko, 5 pa nga ito eh. Buti nga kayo eh. Nakakabasa kayo eh. Pero tanong, nagbabasa ba kayo ng Bible? Binabasa ba natin ang ating mga Biblia pagdating sa bahay? Huwag niyo hintayin, maging 5 ang mata niyo para niyo mabasa. Hallelujah. Ang gusto niyong basahin. Kapatid, mga minamahal. Kasama ba sa plano ng Diyos yan? Kung basahin na ng Biblia, ang mga plano ng Diyos, sabi ng Biblia, ay hindi nyo ikakasama. Gaano man kasakit, gaano man kahirap, yung pinagdadaanan natin, kapatid, sumatotal yan. Hindi mo pa rin ikakasama yan. Gusto lang ni Lord na maranasan natin at kilalanin natin ang ating pong Panginoon. Kung wala siya, wala ka rin magagawa. Kasi kung minsan gusto natin mangyari, gusto lang natin ma-overcome at magtagumpay sa ganang ating kakayanan. Pero kapatid, paano kung dumating sa punto na yung ating mararanasan, kapatid, ay hindi natin kaya at si Lord lang ang may kakayanan at kapangyarihan. Hallelujah. Diba? Kaya nga, sabi ng Bible, mga plano na hindi nyo ikakasama. Ano pa ang sabi ng Biblia? Hallelujah. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Amen? So, ang plano ni Lord sa atin, hindi natin ikasama, kundi ikakabuti natin. Bakit? Alam ni Lord kung ano ang pinakamainam at pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? Alam ng Diyos yun eh. Bakit? Manlilikha siya. Siya'y lumikha ng langit at ang lupa, nagbigay ng buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya nga, alam ni Lord ko anong pinakamabuti sa atin. Diba? Ang sundin ang kalooban niya. Hindi ang sa atin.
Maraming beses, maraming pagkakataon at maraming panahon na maaari ang nasusunod kalooban lagi natin. Panahon naman, sundin natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Anong kalooban ng Diyos sa atin? Kalooban ng Diyos na maglingkod tayo ng tapat. Maglingkod tayo ng totoo. At may sinseridad. No? Kailangan sincero tayo. Bakit? No? Sincero si Lord sa kanyang salita. Amen? Sincero si Lord sa kanyang pangako. No? Kailangan sincero ka rin na maglingkod sa kanya. Totoo po mga kapatid, no? Sincero ka maglingkod sa Kanya. Bakit? Sincero ang Diyos eh. Sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Na Siya ay mayroong magandang plano para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Pansamantala tayo po'y magtatapos ngayong umaga. Tayo po'y tumayo. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Glory, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ano man ang mga plano natin, samahan tayo ng Diyos. Gawin nating gabay si Lord, ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu, para tayo po ay magkamit ng ganap na tagumpay. Hallelujah. Glory, glory to God. Glory, glory to Jesus. Banal at makapangyarihan naming Diyos ngayon pong umaga. Labis-labis ang amin pong pasasalamat sapagkat tunay nga po, Panginoon, maliwanag at malinaw ang plano mo sa aming buhay. Na ito ang dapat maging pangunahin sa aming buhay, na lagi naming hanapin ang iyong kalooban, ang iyong kaharian, ang iyong katuwiran, Panginoon. Hallelujah. And Lord, salamat sa mga kapatiran namin sa lugar na ito. Patuloy, Panginoon, na katagpuin mo ang kanilang mga buhay. Palaguin ang kanilang mga pananampalataya at maging matatag ang kanilang buhay. Ano man, Panginoon, ang kanilang pagdaanan, patuloy na ang bawat isa dakilang Diyos ay magtatagumpay sapagkat Ikaw ang Diyos nagplano ng mga bagay na ikabubuti ng bawat isa. Lord, salamat. Bless mo ang bawat mga magulang. Pagpalain mo ang kanilang buhay at sambahayan. Salamat po sa pagsupply mo ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Manatili sa puso ng bawat isang galak, kapayapaan. Ang iyong salita, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso at ito'y kanilang pagyamanin. Pahalagahan ang iyong salita. Hallelujah. Lagi namin hanapin, Panginoon, ang iyong mukha. Hallelujah. At patuloy dakilang Diyos na umaasa po kami, ang langit ay laging bukas para sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po, i-bless mo ang mga bata. Hallelujah, mga kabataan na mag-aaral, Lord, sa kolehiyo, sa high school, sa elementary, maging sa
Kinder, O God. Lord, salamat sa provision mo, Panginoon, sa bawat mga magulang. Araw-araw, dakilang Diyos. Ikaw po ang magtugon at mag-supply ng pangailangan ng iyong mga anak. Salamat po sa iyong mga biyaya. Salamat sa iyong mga gagawin. Ingatan mo kami. Hawinin mo ang mga hadlang sa aming daraanan. Ikaw po ang parangalan. At kami, Panginoon, ay babalik sa lugar nito. Taglay namin ang kalakasan, excitement sa puso namin, dakilang Diyos, sapagkat marami pang mga bagay na gagawin ka sa aming mga buhay, dakilang Diyos. Gamitin mo ang aming mga buhay maging pagpapala sa ibang mga tao, dakilang Diyos. Sa iyong kapurihan at karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at sa pagkikipisan ng Banal na Espiritu. Amen and Amen. Hallelujah. Magandang tanghali po. God bless you.